Sinagip ng bilyonaryo sa kahihiyan ng bride na nag-no sa harap ng kanyang groom at pare. Ano kayang nakita ng bilyonaryo? At bakit kinampihan ng babae? Napakaswerte ni Gino, no? Ang ganda-ganda kaya ni Bluebell. Gino, do you take this woman to be your wife? To live together in holy matrimony? For as long as you both shall live? Yes, I do, Father. Mabilis na sagot naman ni Gino. Bluebell, do you take this man to be your husband, to live together in holy matrimony, for as long as you both shall live? Tanong ng pare. Kung ganong kabilis sumagot si Gino, ay ganon din si Bluebell. No. No, Father. I will not marry him. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dahil sa isang aksidente na kinabilangan ng mga magulang ni Bluebell, na kaagad na ikinasawi ng mga ito, ay mag-isa na lamang ang dalaga at tuluyan ng naging ulilang lubos. May matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang at sa kanila na ibinili ng kanilang unika iha na si Bluebell. From now on, kami na magiging guardian mo, Bluebell. Maging kami ng ninong Thormoy na lulungkot sa mabilis na pagkawala ni na Antonio at Martha. Sobrang bilis ng pangyayari. At kahit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Pero huwag ka mag-alala. Dahil kahit hindi ka nila ibinilin sa amin, ay wala naman talaga kaming balak na pabayaan ka. Napakabuting kaibigan ng mga magulang mo. Kaya natural lang na ibalik namin sa kanilang kabutihang yon sa pamamagitan ng pagkupkup sa'yo. Wika ni Ginang Daisy sa kanyang inaanak na si Bluebell. Sila ng kanyang asawang si Ginoong Thor, ang mga matalik na kaibigan ng mga magulang ng dalaga at mga ninang at ninong din ni Bluebell. Maluha-luha namang sumagot si Bluebell dahil talagang mabigat pa rin ang kanyang loob ngayon. Maraming salamat po, Ninang Daisy. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Sabi niya na nanginginig pa ang boses. Hinaplos-haplos naman ni Ginang Daisy ang mahabang buhok ni Bluebell at saka muling pinagaan ang loob ng dalaga. Hindi naman kailangan, iha. Narito rin si Margot. You can treat her as your younger sister. Total, matagal na rin niyang gusto nitong si Margot na magkaroon ng kapatid pero hindi na talaga kami nabiyayaan. Kaya you're a blessing in disguise din sa amin, Bluebell. We are now your family. Nakangiti niyang sabi. Siniguntahan at sinang-ayunan naman yon ni Margot. Mom is right, Bluebell. Don't worry. I am nice naman. Medyo maarte lang pero tolerable naman. Pabiro niya pang sabi para lang mapatawa si Bluebell. Nako, ikaw talaga, Marco. Puro kakalokohan. O siya, tara na sa dining area at nagpahanda pa ako ng masarap na hapunan. Saan ni Ginang Daisy at niyaya ng lahat sa may dining area upang maghapunan. Nakatayo na silang lahat at akma ng lalabas ng pinto ngunit nanatili pa rin nakaupo si Bluebell. Halika na, Bluebell. Muling yaya ni Ginang Daisy. Ngumiti naman ng pilit si Bluebell kahit mugto ng mga mata at saka sumagot. Sige po, susunod po ako. Magpapalit lang po ako ng damit. Sabi niya at binigyan naman siya ng isang magandang ngiti ng ginang. Sige, susunod ka na kaagad ha. Nang maiwan na si Bluebell sa loob ng kanyang magiging kwarto ay muli siyang napatingin sa kanilang family picture na nakapatong sa ibabaw ng kanilang kama. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata na pinipigilan lamang niya na pumatak dahil kapag tumulo pa ito ay hindi niya na alam kung kailan muli siyang tatahan. Napakasakit mawala ng magulang, lalo pa kung sabay silang nawala. Wala pa siyang kapatid at solong anak lamang kaya naman talagang sa mga ganitong pagsubok ng buhay ay wala siyang karamay. Ito ng bago kong buhay. Kailangan kong tanggapin.
Kailangan ko nang kalimutan ng mga masasamang nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit iniligtas pa ako. Kung bakit itinara pa ako. Miss na miss ko na kaagad kayo, Mom, Dad. I will love you both forever. Mahal na mahal ko kayo. Pigil-pigil niya ang luha habang sinasambit ang mga salitang yon at saka marahan niya ng niyakap ang larawan nila ng kanilang pamilya. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pagmumuni-muni ay muling bumalik doon si Margot upang tawagan siya sa pangalawang pagkakataon. Sis, halika na raw sa baba. Nakasilip sa may pintuan niyang sabi. Napatingin naman sa kanya si Bluebell sabay punas ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga palad. Oo, sige, susunod na ako. Salamat. Sagot niya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Margot dahil ayaw niyang makita siya nitong umiiyak. Ngunit mabilis naman niyang napansin ni Margot dahil sisingot-singot pa itong nagsalita. Kaya naman minabuti na ni Margot na lapitan si Bluebell at muling tabihan doon sa may kama. Are you crying? Namimiss mong parents mo, no? Mahinahon niyang tanong habang hinahaplos-haplos ang likod ni Bluebell. Hindi na rin nagsinungaling pa si Bluebell at tumango na lamang. Iya, pero alam kong kaya ko to dahil alam kong nandyan kayo. Siguro nasanay lang ako na kapag ganitong oras, si Daddy na yung tumatawag sa akin tapos sinasakay pa niya ako sa kanyang likuran na para bang bata pababa ng hagdan papuntang dining area. Tapos si Mommy naman, andun at nakapagluto na at nakapaghanda na rin ng pagkain. I just miss them. I'm sorry. Nadamay ka patuloy sa kadramahan ko. Mangiyak-ngiyak na sabi naman ni Bluebell. Ano ka ba? Huwag kang mag-sorry. Mas gusto ko pa nga na nilalabas mo yan eh. Na nire-release mo. Para hindi sumabog dyan sa puso mo. Okay lang umiyak. Mas mabuti nga yun para gumaan ang pakiramdam mo. Basta, huwag kang mahihiyang mag-open sa akin ha. Nandito lang ako. Kami ni na Mommy at Daddy para sa'yo. Gagawin namin ang lahat para hindi ka na malungkot. Pagpapagaan ng loob na sabi pa naman ni Margot. Hindi nga akalain ni Bluebell na mabait pala itong si Margot dahil kung titingnan mo sa unang tingin ay mukha itong suplada at mahirap kausapin. Pero akala lang pala niya yon dahil mabait naman pala ang kanyang kinakapatid. Salamat ha, Margot. Napakabuti ninyo. Sinserong sabi ni Bluebell sabay tingin sa dalaga. Mahina naman siyang tinapik ni Margot sa kanyang balikat. Sus, maliit na bagay. Halika na, sabay na tayo. Tumayo na siya at pilit ng hinila ng mga kamay ni Bluebell. Hindi, sige, susunod na lang ako. Tinatamad naman na sabi ni Bluebell ngunit kumontra na si Margot. Nako, hayang ka na naman, si susunod tapos mag-e-emote ka na naman. Hihintayin na kita. Makulit na sabi naman ni Margot. Napailing na nga lang si Bluebell sa taglay na kakulitan nitong si Margot kaya pumayag na rin siya. Ikaw talaga, sige na nga, saglit lang at magpapalit lang ako ng damit. Sabi niya pa. Nang sumunod na araw para malibang-libang ay naisipan na rin ni Bluebell na pumunta ng kanilang flower shop dahil umaalwan talaga ang kanyang pakiramdam kapag nasa shop na iyon. Ngunit bago siya umalis ay kinausap muna siya ng kanyang ninang Daisy. Siya nga pala, Bluebell. Ano palang balak mo gawin sa mga naiwang negosyo ng parents mo? Tanong naman ni Ginang Daisy. Itutuloy ko po yung flower shop. Yung ibang poultry naman po at flower farm ni na Daddy, may mga tao na rin po kami nagmamanage nun. Bibisitahin ko na lang po lagi. Magalang na sagot naman ni Bluebell. Tumango naman ang Ginang. Okay, if that's your decision. Kasi sa'yo naman nakapangalan yan. Basta if you need help ha, don't hesitate to ask. Nakangiting sabi naman ni Ginang Daisy. Okay Ninang, thank you po. Punta po muna ako sa shop. Tugon naman ni Bluebell. O sige, mag-iingat ka ha. Siya nga pala, dadalhin mo bang sasakyan mo o ipapahatid na lang kita? Tanong ng Ginang. Umiling naman si Bluebell. Hindi na Ninang. Nandiyan na po sa labas si Gino. Siya na rin po maghahatid sa akin mamaya. Wika niya. Ang tinutukoy niyang Gino ay ang nobyo niya.
Napakunot naman ng bahagya ang noo ng ginang dahil hindi pamilyar sa kanya ang pangalan na yon. Gino? Nobyo mo? Tanong niya. Ay, opo ninang. 2 years na po kami. Oo nga pala, hindi ko pa po pala siya na ipapakilala sa inyo. Hayaan niyo po mamaya. Para kompleto tayo, ipapakilala ko siya sa inyo ni Naninong. Nakangiting sabi naman ni Bluebell. Okay, Iha, no problem. Para makilates na din namin siya. O siya, sige na at baka kanina pa siya naghihintay sa'yo doon. Mag-iingat ka mo sa pagdadrive, ha? Okay po, Ninang. Thank you po. Tugon naman ni Bluebell at tuluyan na rin siyang umalis. Nang makalabas na si Bluebell ay doon na nadatnan niya na ang kanyang nobyong si Gino. Babe, kanina ka pa ba dyan? Sorry nagpaalam lang ako kay Ninang. Tanong ni Bluebell tsaka sinalubong ng halik ang lalaki. That's okay babe, tara na. Nakangiti namang sagot ni Gino. Okay. Ilang minuto lang naging biyahe ng dalawa na makarating na sila sa flower shop ni na Bluebell. Sinalubong naman kaagad siya ng kanyang mga tauhan nang may ngiti sa kanilang mga mukha. Good morning, Miss Bluebell. Kamusta na po kayo? Sabay-sabay nilang sabi. Ilang linggo na rin kasi hindi nakakapasyal dito si Bluebell dahil sa mga nangyari noong nakaraan. Pero ngayon, sisiguraduhin niya na magiging aktibo na muli dito ang dalaga at muling bubuhayin ang shop. Ay, ayos naman po Ate Leia. Kayo, kamusta po kayo dito? Pasensya na po kayo at ngayon lang po ako nakapasok ha. Kina Ninang Daisy na kasi ako nakatira kaya medyo nag-a-adjust pa rin ako. Sabi naman ni Bluebell. Ah, ganun po ba? Ayos naman po kami dito. Tuloy-tuloy pa rin naman po mga napasok na orders. Katulad po ngayon, may mga pa-order po tayo na gagamitin sa isang wedding event. Lumuwag naman ang mga ngiti sa labi ni Bluebell. Talaga? Kailan daw? At saka, sino nagpa-reserve? Sabik na tanong ni Bluebell. Kinuha naman sandali ni Ate Leia ang kanilang record book at saka ipinakita na ito kay Bluebell. Ito pong information niya at nagbayad na rin po siya ng buo. Sa susunod na buwan pa naman po. Sabi pa ni Ate Leia. Ah, okay. Ang galing naman at binayaran niya kaagad ano? O sige, tulungan ko na kayo. May ni-request ba siya na bulaklak? Ibinaba ni Bluebell ang kanyang bag sa may couch at saka nagsuot na ng apron upang tumulong sa pag-aayos ng mga bulaklak. Opo, ma'am. Blue tulips po at saka bluebell. Sagot ni Ate Leia. Wow! Sakto't kapangalan ko pa. Mukhang paubos na rin ang stock natin nun ano. Itatawag ko na lang kina Ate Fe sa farm. Nakangiting sabi naman ni Bluebell. Sige po, ma'am. Tugon naman ni Ate Leia. Maya-maya pa ay napansin naman ni Bluebell na nasa labas pa rin si Gino kaya naman pinuntahan niya na muna saglit ang kanyang nobyo. Babe, bakit di ka pa pumasok? Tanong ni Bluebell. Tumawag lang si Daddy. Pinapupunta niya ako sa opisina eh. Hindi ako pumayag. Sabi ko may gagawin lang ako importante ngayon. Sabi naman ni Gino. Napakunot naman ang noon ni Bluebell. Bakit ka raw pinapupuntang opisina? Hindi ba ando naman si Lemuel? At saka, ano naman ang gagawin mo? Takang tanong naman ni Bluebell. Basta, malalaman mo rin. Mamaya. Ginitian lang siya ng nobyo at saka inakbayan na at sabay na silang pumasok sa loob ng shop. Ganun ba? Parang bigla naman ako na curious. Anyway, babe, mamaya nga pala sa bahay ka na mag-dinner ha. Ini-invite ka ni Ninang. Gusto ka rin kasi nilang makilala. Sabi ni Bluebell kay Gino. Ganun ba? Sure, okay lang sa akin. Gusto ko rin silang makilala. Masaya namang sagot ni Gino. Okay babe, I love you. Kinagabihan, matapos magsalansan at mag-ayos ng mga bulaklak ni na Bluebell, ay dumiretso na rin sila pauwi dahil ngayong gabi ang usapan nila ng kanyang ninang Daisy na ipapakilala niya si Gino sa mga ito. Pagkaparada ng sasakyan ay pumasok na kaagad sila sa loob at natanawan na rin sila ni Ginang Daisy. Bluebell, nariyan na pala kayo. Tuloy kayo rito sa loob. Sakto at nakahanda ng hapunan. Gino, tama ba? Lumapit ito na nakasuot pa ng apron para makita ang mukha ng lalaki. Yes, ma'am. Magalang na tugon naman ni Gino. Gino, huwag kang mahihiya, ha?
Pamilya na kami nitong si Bluebell kaya feel at home. Halina kayo rito. Margot, yayain mo na sila at magsasandok lang ako ng iba pang ulam. Sabi naman ni Ginang Daisy at nagmadali nang nagtungo sa may dining area. Okay po, Mommy. Bluebell, tara na doon. Gino! Wika naman ni Margot na ani mo'y nakakita pa ng artista sa pagkakatitig niyang yon kay Gino. Thank you. Nakangiting sabi naman ni Gino. Mababait sila, babe. Huwag kang mahihiya. Wika naman ni Bluebell sa kanyang nobyo. Yeah, I feel it naman. Maya-maya pa'y nagtungo na rin doon si Ginoong Thor at niyaya na silang maupo. Maupo na kayo at mauupo na rin ako, sabi pa ni Ginoong Thor. Sumunod na rin sina Bluebell at Gino. Hindi naman mababakas ang hiya sa itsura ni Gino, bagkos ay kalmado lang ito at kampante. Gino, kain ka lang ng kain ha, huwag kang mahihiya, sabi pa ni Ginang Daisy kay Gino at saka ngumiti naman ng binata at sumandok na rin ng pagkain. Sa kalagitnaan ng kanilang matiwasay na hapunan ay nagsalita na rin si Ginoong Thor. Anyway, iho, naikwento na ba sa'yo ni Bluebell kung sino kami? Tanong ng Ginoo habang umunguya. Nagbigay naman ng isang magandang ngiti si Gino at saka magalang na sumagot. Ang nasasabi lang po niya sa akin ay kayo raw pong kumupkup sa kanya ngayon at matalik kayong kaibigan ng mga magulang niya. Wika niya. At base sa tono ng pananalita nito ay malalaman mo talagang galing ito sa isang mayamang pamilya. Yes, tama ka. Ako ang ninong Thor ni Bluebell at ito naman ang kanyang ninang Daisy. At ito naman ang anak naming si Margot. Nako, maliit pa lang yung mga yan ay magkakaibigan na kami ng mga magulang niya kaya naman talagang sa amin na nila ipinagkatiwala itong si Bluebell nung nawala sila. Although, hindi na naman nga rin kailangan itong si Bluebell ng tagapatnubay dahil nasa tamang edad naman na siya pero nangako kasi ako kay Antonio na hindi ko pababayaan ang unikaihan niya at itinuturing ko na rin siyang tunay kong anak. Kaya naman sa ayaw mo man na sa gusto nitong si Bluebell, papatnubayan pa rin namin siya. Katulad ng pagpapatnubay ng isang tunay na magulang sa kanya. Buong pusong sabi naman ni Ginoong Thor na ikinatuwa naman ni Bluebell nang marinig niya iyon. Sinagundahan naman iyon ni Ginang Daisy. Tama si Thor. At saka hindi rin naman namin maatim na pabayaan na lang itong si Bluebell mamuhay na mag-isa dahil unang-una ay kapag ginawa namin yon ay para bang tinapon na rin namin ang ipinangako namin sa kanyang mga magulang. Kaya hanggat kaya namin ay itataguyod namin silang dalawa nitong aking anak na si Margot. Wika naman ang ginang. They're right. At isa pa, sabik din kasi ako magkaroon ng sister kaya much better na rin na nandito si Bluebell. Sabi naman ni Margot. Hindi naman malaman ni Bluebell kung anong nararamdaman niya dahil sa labis na pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya ng mga taong maituturing niya ngayon na pangalawang pamilya niya na. Wow, nakaka-touch naman yung mga sinabi ninyo. Maraming salamat po talaga. Ramdam na ramdam ko po yung pag-welcome niyo sa akin. Maluhaluhang sabi naman ni Bluebell. Lumingon naman sa kanya si Gino at tinitigan ng kanyang nobya. He is so happy for Bluebell dahil sa mga narinig niya. He is now rest assured na nasa mabuting mga kamay ang kanyang nobya. You are so blessed, babe, to have them. Your newfound family. And I'm so happy for you. Nakangiting sabi naman ni Gino kay Bluebell at saka hinalikan nito sa kanyang noo. Thank you, babe. Tugon naman ni Bluebell. Sa sandali yon, matapos matuon ang usapan kay Bluebell ay bumaling naman ang kanilang pag-uusisa kay Gino. Iyon naman talaga ang dahilan kung bakit siya naroon upang kilatisin ng ninong at ninang ni Bluebell. Anyway, Gino, kwentuhan mo naman kami tungkol sa'yo para naman alam namin kung ano bang klaseng lalaki ang boyfriend nitong anak naming si Bluebell. Sambit naman ni Ginang Daisy. Pagkalunok ni Gino ng kanyang kinakain ay kinuha niya sandali ang table napkin na naroon at saka marahang pinuna sa kanyang bibig. Inayos muna rin niya ang sarili bago tuluyang ipakilala ang kanyang sarili. Sure po. Well, I'm Gino Vasquez and my family is the owner of Vasquez Financing Corporation na may 35 and more branches around the Philippines.
Nagkakilala kami ni Bluebell nung college dahil parehas lang kami ng eskwelahan na pinapasukan. Our relationship is legal na rin sa amin at 2 taon na kami magkarelasyon. I am now managing some of the casino na pinagmamay-arian din ng parents ko. Panimulang pagpapakilala ni Gino sa kanyang sarili. Nakatingin naman na mag-asawa maging si Margot na mangharin sa sinabi ni Gino. Oh, maganda pala ang pamilyang pinanggalingan mo. Ang mga kilalang Vasquez. Kaya walang duda na magalang at formal makipag-usap. Sabi naman ni Ginoong Thor. Sa pagkakataong yon, kung inaakala nilang para lamang sa tagpong yon kaya pinili rin ni Gino bang makilala sila, ay doon sila nagkakamali. Nais nang samantalahin ni Gino ang moment na to para isakatuparan ang kanyang pakay. Actually, I would also like to take this moment na since andito kayong lahat na family niya. Panimula ni Gino. Sandali naman siyang humarap sa kanyang nobya na si Bluebell. At doon ay parang nakaramdam ng kabog sa dibdib ang dalaga. Babe, may sasabihin ka ba? Kabadong tanong ni Bluebell. Actually, yes. At ito yung sinasabi ko sa'yo kanina. Buong pusong sagot naman ni Gino. Sa sandaling yon ay lumingon naman si Gino sa mag-asawang Daisy at Thor. Matapang itong tumingin sa dalawa at saka lakas loob at buong pusong sinabi ang kanyang gustong sabihin. Mr. and Mrs. Sendoso, ang totoo po ay matagal ko na po itong plano. Nagkataon lang na nangyaring pinakamasakit na trahedya sa buhay ni Bluebell kaya hindi ko na itinuloy. Bluebell, kabado naman nakatitig sa kanya si Bluebell. I want to marry you. Success silang lahat. Gusto ko na mag-settle down kasama ka. At wala na rin namang rason para patagalin pa. Sigurado na ako sa'yo, babe. Gusto na kitang maging asawa ko. Buong puso ang pagtatapat ni Gino. Hindi naman makapaniwala si Bluebell sa sinabing iyon ni Gino. Ni hindi nga niya nahulaan na may balak na pala itong mag-propose sa kanya. Babe, sigurado ka ba? Nauutal namang tanong ni Bluebell. Bakit naman hindi? I love you. I love you more than everything. At yung ginagawa nila ngayon sa flower shop, ako nag-order nun. For our wedding. Please, Bluebell, will you marry me? Muli namang tanong ni Gina sa dalaga. Wala na namang dahilan pa para tumanggi si Bluebell sa alok na kasal na iyon ni Gino sa kanya. Ito rin naman ang kanyang hinihintay, ang makasama na talaga habang buhay si Gino bilang asawa. Of course babe, I will marry you. Naluluhang sagot naman ni Bluebell. Maging ang mga taong naroon na sinaginang Daisy ay hindi na rin maitago ang katuwaan, kilig at saya at pagpapasalamat na hinayaan ni Gino na masaksihan din nila ang pinaka-importanteng araw na ito para kay Bluebell. So romantic. I'm so happy, hon. Sabi pa ni Ginang Daisy sa kanyang asawang si Ginoong Thor nang maalala pa niya noong araw na mag-propose din sa kanya ang asawa. Ilang sandali pa'y nangungusap na rin ang mga mata ni Bluebell na tumingin sa kanyang ninong at ninang. Ninang? Ninong? Sabit niya sa tonong patanong na para bang humihingi siya ng permiso sa mga ito. Kung saan ka masaya, iha, doon din kami. Tugon naman ang kanyang ninang. You have our blessing. Dagdag pa ni Ginoong Thor. Thank you po. Masayang sabi naman ni Bluebell. Nang sumunod na araw matapos ang tagpong yon at bumalik na muli sa normal ang dati. Hi! Bunga di Margot kay Gino nang madatan niya ito sa flower shop ni Bluebell. Oh hi! Tugon naman ni Gino habang abala naman siya sa pagkakot ng mga tinik ng mga rosas. Kasalukuyan namang wala doon si Bluebell dahil may binibili lang siya sandali sa labas kasama ni Ate Leia. Andyan ba si Bluebell? Tanong ni Margot. Nako, kakaalis lang niya. May binili lang pero babalik naman kaagad yon. Bakit? Tugon naman ni Gino. Magpapasama sana ako sa mall. Nangako din kasi siya sa akin eh. Hihintayin ko na lang siya, okay lang ba?
Para namang isang dalagidang nagpapakyut ang itsura ni Margot habang nakatitig ito kay Gino. Sure, dito ka para mas malamig. Sagot naman ng lalaki. Thank you. Tahimik lang sila at ilang segundo rin pinapanood ni Margot si Gino sa kanyang ginagawa. Para mawala ang inip ay umimik na rin siya at nakipag-usap sa lalaki. Gino, right? Panimula niya. Yes. Matipid na sagot naman ni Gino. Congrats sa inyo ni Bluebell ah. Grabe, hindi namin in-expect yun. Ang romantic mo sa part na yun ah. Pabiro pa niyang sabi. Well, she deserved that. Gusto na rin namin kasing mag-settle for good. Sinserong sagot naman ni Gino. Wow, ang swerte naman ng sister ko. Ako kaya, no? Kailan kaya ako makakatagpo ng isang lalaki na katulad mo? Napatingin naman si Gino kay Margot sa tanong niyang yon, kaya naman sinagot niya iyon ng pabiro. Nako, hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Nag-iisa lang kaya ako, sabi niya. For real? Taas kilay na tanong naman ni Margot. Napatawa naman si Gino dahil sa itsura ni Margot ay para bang napaniwala niya talaga ang dalaga. Biro lang, syempre lagi namang may nakalaan ng Diyos na tao para sa'yo. Hindi mo pa man siguro siya natatagpuan ngayon pero soon, believe me, datating din siya sa buhay mo. Seryoso niyang sagot. Wow, natouch naman ako. Well, thank you ah. At saka, hindi naman ako nagmamadali. Ang ganda-ganda ko kaya. Kaya imposibleng walang magkakagusto sa akin, diba? Char! Sabi naman ni Margot. Oo naman, meron yan. Trust not only your beauty but trust your personality and character. Mas matimbang pa rin kasi sa aming mga lalaki ang magandang kalooban kesa sa itsura. Si Bluebell kasi, maganda na, sobrang bait pa. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Pagmamalaki pa ni Gino kay Bluebell, hindi naman sinasadyang magbiro na makahulugan si Margot. Maghihiwalay din kayo, sabi niya. Napakunot naman ng noon ng binata. Ano yon? Dahil ayaw naman ni Margot na mag-isip ng kung ano tong si Gino ay iniba na lamang niyang usapan at ibinaling na lamang sa ginagawa nito. Wala, ang sabi ko, patulong na lang ako dyan sa ginagawa mo, parang nakakalibang. Sabi naman ni Margot. Oh sige, sure. Ikat mo lang yung mga thorns ng roses tsaka lagay mo na lang sa vase ang matatapos mo. Okay. Katulad ng sinabi ni Gino, sinunod naman niya ni Margot. Ngunit para mas mapansin siya ng lalaki ay sinadya niyang itusok ang kanyang hinliliit sa may tinik dahilan ng pagdugo nito. Ouch! Aray, sakit! Oh my gosh, my baby finger is bleeding! Maarteng sabi ni Margot. Kaya naman kaagad na patigil si Gino sa kanyang ginagawa at sinek ang daliri ni Margot. May I see? Come on, let me see your finger. Inabot ng marahan ni Margot ang kanyang daliri na natinik kay Gino. Nakangiwit pa nga ang itsura nito na animoy sobrang nasaktan talaga sa nangyari. Bahagya naman niyang tinitigan ni Gino habang hawak-hawak niya ang kamay ni Margot. Bakit? Nauutal na tanong ni Margot. Basta. Sagot naman ni Gino na tila ba may naisip siyang gawin. Ilang sandali pa ay walang ano-anong nilapit ni Gino ang daliring yun ni Margot na nagdurugo sa kanyang bibig at saka bigla na lamang niya itong sinipsip ng ilang segundo. Nanlaki naman ang mga mata ni Margot sa ginawang yun ni Gino. Hindi niya yun inaasahan kaya naman bumilis talaga ang tibok ng puso niya. Hanggang sa matapos ang pagsisipsip na iyon ay nakatunganga pa rin si Margot sa lalaki. Here, sabi ni Gino nang maibalik na nito ang daliri ng dalaga. Why did you do that? Nanlalaking mga matang tanong ni Margot. Ganon lang ang ginagawa kapag ganon lang naman ang bleeding. Oh, kita mo? Nawala na. Sabi naman ni Gino na para bang walang nangyari. Wala naman yung mali siya sa kanya dahil hindi lang naman si Margot ang ginawa niya ng ganito. Nag-aalala namang tumingin sa kanyang babae. Paano kung matetanus ka? Tanong niya. Sa mga rusty stuff lang yon. Sige na, ako na lang ang gagawa. Maupo ka na lang dyan. Sagot naman ni Gino at nag-focus na lamang sa kanyang ginagawa.
Maya-maya pa ay dumating na rin doon si Bluebell at laking gulat niya nang madatnan niya doon si Margot. Margot! Bilat na tanong ni Bluebell. Bigla naman napatayo si Margot. Bluebell? Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Aniya. Tumuloy na rin si Bluebell sa loob tsaka binaba na ang pinamili niyang ribbons. Bakit? May binili lang kasi ako eh. Oh, hi babe. Sagot naman ni Bluebell. You promised me na sasamahan mo ako sa mall, diba? Sabi naman ni Margot na nakanguso pa. Napaisip naman sandali si Bluebell at saka biglang napahawak sa kanyang bibig. Oh my, I forgot. I'm sorry, Margot. Pwede bang tomorrow na lang? Ang dami pa kasi namin kailangang tapusin ng orders eh. Don't worry, babawi ako sa iyo bukas. I promise. Paghingi ng paumanhin ni Bluebell. Sa dami na rin kasi nang nangyari at sa sobrang kaabalahan, ay tunay ngang nakalimutan niya ng pangako niyang yon kay Margot. Promise? Tanong naman ni Margot. Yes, promise. Sagot naman ni Bluebell. Dahil wala na rin namang gagawin doon si Margot at ayaw na rin naman niya makaistorbo doon, ay nagpaalam na rin siya. Okay, sige na nga. Mauna na rin ako. At next time, hindi na ako tutulong sa pag-cut ng thorns. Ang hirap pala niyang ginagawa ninyo. Sabi pa ni Margot at napatingin naman sa kanya si Bluebell. Bakit? Tumulong ka? Nagtatakang tanong ni Bluebell. Si Gino naman ang sumagot. Yes, babe. Kesa naman nakatunganga lang siya dyan kanina sa paghihintay sa'yo. Nag-ask ka sa akin kung pwede ba daw siyang tumulong kaya pinatulong ko na rin siya. Sagot ni Gino. Napatangu-tangu na lang si Bluebell. Ika niya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang pagkukwento ni Margot. At hindi lang yon. Guess what, sis? Natinik ako, hero. Sa pinky finger ko, pero buti na lang magaling sumipsip tong si Gino. Dagdag pa niya kaya naman lalong nagsalubong ang kilay ni Bluebell. Wala kasing kaide-ideya tong si Margot kung ganong kasilosa itong si Bluebell, kaya ganon na lamang ang naging reaksyon niya. Sumipsip? What do you mean sumipsip? Tas kilay niyang tanong at si Gino ulit ang sumagot. Babe, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Yung kagayang lagi kong ginagawa sa'yo kapag natitinig ka rin ng thorns ng roses. Sinisip-sip ko yung dugo para hindi na dumugo pa. Bagya namang napangisi si Bluebell pero ang totoo ay ayaw niya talaga ng ganon. Kinabahan naman ako doon sa sinabi mo, sis. Ikaw talaga. Sagot naman ni Bluebell at saka tinapik na mahina sa likod si Margot. Ikaw, sis, kung ano-anong iniisip mo, sige na. Aalis na ako at baka makaistorbo pa ako sa inyong dalawa. Bye! Sagot naman ni Margot. Bye, ingat ka! At nagpaalam na rin si Bluebell. Simula nung umalis ng tanghali si Margot hanggang gabi ay wala pa ring imik si Bluebell. Hindi na ito umimik buhat kanina. Babe, kanina ko pa napapansing tahimik ka. Usisa sa kanya ng kanyang nobyong si Gino. Pagod lang ako, babe. Tamad na sagot naman ni Bluebell. Magpahinga muna tayo. Pwede naman bukas yan eh. Sabi naman ni Gino ngunit hindi nagbigay ng reaksyon si Bluebell. Ilang segundo rin siyang natahimik nang sabihin niya ng kanyang saloobin kung bakit kanina pa siyang tahimik. Babe, panimula ni Bluebell. Tugon naman ni Gino. At doon ay naglakas loob ng nagsalita si Bluebell. Pwede ba hanggat maaari, huwag mong gagawin sa iba yung usual na ginagawa mo sa akin? Pakiusap niya sa kanyang nobyo. At marahil nga kaya siya nagkakaganito, ay nagselo siya kanina kay Margot at Gino. Like what? Kalmadong tanong naman ni Gino sa kanya kaya tumitig siya sa mga mata ng kanyang nobya. Katulad nung pagsipsip, nahihiya pang sabik ni Bluebell. Nang marinig naman niya ni Gino ay bahagya siyang napatawa. Nahulaan na kasi niya na yon ang dahilan kaya nagmamakto lang kanyang nobya na talaga namang pa'y pagkaselosa. Sabi ko na nga, nagsiselos ka. Wika ni Gino. Naku, hindi Ayoko lang na may iba kang
Sinisip-sip, basta wag mo lang uulitin yon, ha? Anas naman ni Bluebell. Promise. Ikaw lang, sisip-sipin ko. Pangako naman ni Gino nang may magandang ngiti sa kanyang mga labi. At para maibsan na rin ang selos na nararamdaman ng kanyang nobya. Baliw, bakit parang ibang ibig sabihin nun na? Mahina namang pinalo ni Bluebell ang likod ng kanyang nobyo. Yung dugo sa daliri kapag natinik, yun ang ibig kong sabihin. Ikaw talaga. Tatawa-tawa namang sagot ni Gino. Maya-maya pa ay naging seryoso na rin ang mukha nila. I love you, babe. Sabi ni Gino at kaagad namang sumagot si Bluebell. I love you too, babe. Bawi niya. Samantala ng mga sumunod na araw sa condo unit ni Margot ay mag-isa lamang siya. Wasted at punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata. Dahil kailangan niya ng karamay ngayon, humingi siya ng simpatya kay Gino kaya lakas loob niyang tinawagan ito. Hello? Bunga di Margot kay Gino sa kabilang linya at nanginginig pa ang boses nito. Margot, napatawag ka? Nagtatakang tanong naman ni Gino nang sagutin niya ito. Doon ay lalong nanginig ang boses nito dahil sa pag-iyak. Are you with Bluebell? Mahina niyang tanong sa lalaki. Hindi. Nasa casino ako. Bakit? Tugon naman ni Gino. Gino, please. Pwede bang puntahan mo ako dito sa condo unit ko? Hindi ko na kaya eh. Niloko ako ng boyfriend ko. I wanna die. At doon ay tuluyan ng bumugso ang damdamin ni Margot. Tanging iyak lamang ng dalaga sa kabilang linya ang naririnig ni Gino. Hindi naman niya maaaring iwanan ng kasino dahil may mga tao rin siyang kakausapin ngayon. Kaya naman naisipan niya na lang natawagan si Bluebell para at least may makasama siya doon. What? Sige, wait. I'll tell Bluebell, sabi ni Gino na ibinaba na sana ang phone. Mabilis naman siyang napigilan ni Margot. No, I don't need her. I mean, natawagan ko na rin siya pero sabi niya sa akin busy pa siya. Wala naman akong ibang kaibigan na pwede kong tawagan kaya please Gino, I need a comfort person right now. Sabi pa ni Margot. Ha? Pero nagdalawang isip na sabi naman ni Gino. Nag-aalangan talaga siyang pumunta dahil paniguradong mag-aaway na naman sila ni Bluebell kapag nalaman nito ng kanyang nobya. Ngunit kapag hindi naman siya nagpunta ron ay baka nga tuluyan na rin ni Margot ang kanyang buhay. At siya pang huling kausap nito kaya makokonsensya din siya. Magpapakamatay ako, Gino. Totoo. I have my knife beside me. And tons of sleeping pills. Please, Gino. Gusto ko lang naman ng makakausap eh. Kinakapatid ako na mapapangasawa mo tapos pababayaan mo lang ako. Please, Gino. I'm begging you. I can't do this alone. Pananakot pa ni Margot para lamang pumunta doon si Gino. Bandang huli ay wala na rin namang nagawa ang binata kundi ang sumunod sa gusto ng dalaga at puntahan na lamang ito para damayan o kung ano. Okay. Sige, pupunta na ako dyan. Just promise me na wala kang gagawin sa sarili mo, ha? Okay? Pupunta na ako dyan. Sabi pa ni Gino. Bigla namang napangisi si Margot nang sa wakas ay napapayag din niya ang lalaki. Unang kita pa nga lang niya kay Gino nung gabing sinama siya ni Bluebell sa kanila ay para bang may kung ano nang naramdaman si Margot sa sarili niya. Nagustuhan niya kaagad si Gino at simula nung araw na yon ay hindi na mawala ang lalaki sa kanyang isipan kaya naman gagawa siya ng paraan para mapabaling sa kanyang atensyon ng lalaki. Talaga? Thank you, Gino. Hindi naman makapaniwalang tanong ni Margot na kunwari ay sinisinok-sinok pa dahil sa pag-iyak. Nang maibaba na ni Gino ang tawag ay kaagad na rin siyang umalis at hindi na pinaalam pa kay Bluebell. Basta, aalamin lang niya kung anong nangyayari kay Margot. Pagkatapos noon ay aalis na rin siya para wala nang maging problema pa, lalo pa ngayon na engaged na sila ni Bluebell. Nang matunto na ni Gino ang condo unit ni Margot ay kaagad na itong kumatok sa pintuan nito. Margot? Andito na ako. Bungad ni Gino. Kumaripas naman kaagad si Margot patungo sa may pintuan at kaagad niyang pinagbuksan ang pinto ng lalaki. Gino!
Bungad ni Margot tsaka biglang niyakap ang lalaki ng mahigpit na para bang labis siyang inape. Gino, thank you, pumunta ka. Umiiyak pa niyang sabi habang nakayakap. Maya-maya pa'y si Gino na rin ang unang kumala sa pagkakayakap na yon at dumiretso nang pumasok sa loob upang hanapin ang kutsilyo at pills. So, give me the knife and that pill. You don't need that, okay? Kunot na ang sabi ni Gino kay Margot. Ibinigay naman ng dalaga na matiwasay ang kanyang knife at pills na yon, na ang totoo ay props lang naman niya na panakot kay Gino para lamang pumunta ito doon. Here. Sorry at naistorbo pa yata kita. Sabi pa ni Margot na may nakakaawang itsura. Sandali silang umupo sa may sofa at doon na nagkwento ng kanyang sinungalingan si Margot. Yung ex ko kasi, nahuli kong may ibang kasamang babae. Panimula niya. Nagtaka naman si Gino dahil sa pagkakaalam niya ay wala namang nobyo itong si Margot. Akala ko ba wala kang boyfriend? Nagtataka niyang tanong. 5 days pa lang kami. Akala ko mabait siya. Akala ko porket maganda ako, hindi na ako lulukohin, but I was wrong. They're all cheaters. I hate him. Pag-amin naman ng dalaga. Hayaan mo na. Hindi mo na dapat pinag-aaksayahan pa ng panahon ng mga ganong klaseng lalaki. At hindi solusyon ng pagpapakamatay, okay? Hindi ka dapat nagkakaganyan ng dahil lamang sa iisang lalaki. Maging madapang ka palaban, like Bluebell. Hindi pa man natatapos ang salita ni Gino para sana muling ibida si Bluebell ay mabilis na yung dinugtungan ni Margot. But I'm not Bluebell. I am not her, Gino. At kung gusto mo ako maging siya, pues, magiging sa akin ka na rin. Laking gulit naman ni Gino sa sinabi niya ni Margot. Hindi siya makapaniwalang lalabas yan sa bibig ng dalaga. What? Kunot noon niyang tanong. At doon ay mas inilapit na ni Margot ang kanyang katawan sa binata. Totoong luha nang namumuo sa kanyang mga mata dahil handa na siyang magtapat dito. Handa niya nang aminin na gustong-gusto niya ito kahit pa sabihing kinakapatid niya pa si Bluebell. Gino, I like you. I think mahal na nga kita eh. Bakit pa hindi mo ako magustuhan? Pagsusumamong sabi ni Margot kay Gino, na kulang na lamang ay lumuhod sa kanyang harapan. Dumistansya naman si Gino at lalong nagsalubong ang kanyang dalawang kilay. Anong pinagsasasabi mo? I love Bluebell. At siya lang babaeng pinakamamahal ko, okay? I'll go ahead dahil wala namang patutunguhan ang usapan natin. Bulalas naman ni Gino at bigla itong nakaramdam ng inis sa dalaga. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sasabihin ay bigla na lamang siyang hinalikan ni Margot sa kanyang mga labi nang walang pahintulot. Sa kagulatan ng binata ay bigla niyang naitulak si Margot papalayo sa kanya. Margot, get off me! Ano sa tingin mong ginagawa mo? You're betraying your sister. Bulyaw niya sa dalaga at tinitigan ito na para bang diring-dire sa ginawa ni Margot. Doon ay tila lumabas na rin ang tunay na kulay ni Margot at pinakita na kung sino talaga siya. Hindi ko siya kapatid. At kailanman ay hindi ko siya matatanggap. Simula nang dumating siya sa pamilya namin, siya na lang laging magaling. Siya na lang ang may pangarap sa buhay at siya lang ang may pakinabang. Halos nasa kanya na ang lahat. Pero ako, wala. Kaya kahit man lang ikaw, Gino, kahit ikaw man lang, magkaroon ako ng isang katulad mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Margot. Mahal ko si Bluebell at hindi mo kami mapaghihiwalay. Sigaw naman ni Gino. Doon ay tuluyan ng tumayo si Gino at inalis ang kamay ni Margot na nakahawak sa kanya. Lalabas na sana siya ng pinto nang muli siyang nagpahabol ng isa pang salita. And one more thing. Now, you already broke my trust. Matalim at mariin niyang sabi tsaka't suluyan ng umalis. Gino! Gino, wag mo akong iiwan, Gino! Sigaw naman ni Margot na para bang nababaliw na. Simula ng araw na yon ay wala pa rin kaalam-alam si Bluebell sa nangyari.
Gusto mang sabihin ni Gino ngunit paniguradong pag-aawayan lang nilang dalawa at posibleng lumala pa kaya itinago na lamang niya. Nang makalipas sa mga araw, kapag walang kausap sa kasino ay sa flower shop talaga tumatambay si Gino para tulungan si Bluebell sa pag-aayos ng mga bulaklak. Pakiramdam nga niya ay nag-iibang tao siya kapag nandito siya dahil sa hilig ng kanyang nobya. Malayong malayo sa tingin sa kanya ng mga tao sa kasino na mahigpit at seryoso. Babe, parang kanina ka pang tahimik. May problema ka ba? Napansin naman ni Bluebell ang katahimikan niya ni Gino kaya naman napatanong na siya. Ha? Wala naman. Nagfo-focus lang ako dito sa ginagawa ko, babe. Palusot naman ni Gino sabay ngiti sa kanyang nobya. Ilang sandali pa ay nag-ring na ang phone ni Gino. Sinagot niya ito at hindi na umalis pa sa kanyang kinauupuan. Hello? Bungad niya sa kausap. Oh, Ma'am Carla, napatawag po kayo. Doon ay napatayo naman si Gino dahil para bang isang importanteng tao ang tumawag na yon. Ngayon na? Sure, sige po, pupunta po agad ako. Nang maibaba na ni Gino ang phone ay mabilis niya nang hinubad ang suot niyang apron. Maging si Bluebell ay nagtaka at napausisa na rin. Babe, sino yung Carla? At saan kayo pupunta? Kunot noon niyang tanong. Babe, siya yung kinukwento ko sa'yo na galante naming kliyente. May pa-night swimming siya ngayon at wag daw ang hindi ako sasama dahil iko-close niya agad ang nag-deal. Don't worry, babe. Kasama naman kami lahat. Hindi lang ako. Kung gusto mo, mag-groupie pa kami para maniwala ka. Masaya at sabik na sabi naman ni Gino. Ngunit mababa ka naman sa reaksyon ng mukha ni Bluebell na parang hindi siya kumbinsido. Parang excited ka yata. Ang dami mo rin namang na-close na deal dati pero hindi ka namang ganyang ka-excited. Matalas na tanong ni Bluebell sa kanyang nobyo. Sinamantala na rin ni Gino na kumprontahin si Bluebell. Babe, ba't ganyan ka magsalita? Malaking ipapasok nito sa kasino kaya kailangan ko siyang harapin. At kapag nagkataon, matutuwa nito si Daddy at ipagkakatiwala niya talaga sa akin tong kasino. Hindi ka ba masaya para sa akin? Kunot noon niyang sabi. Wala naman ako sinasabing hindi ako masaya para sa'yo. Ayoko lang yung naging reaksyon mo. Sagot naman ni Bluebell na unti-unti na rin tumataas ang tono ng boses. Pero para bang napupuno na rin si Gino sa pagsiselos ng kanyang nobya. Babe, ano ba dapat ang maging reaksyon ko? Yun bang wala akong kabuhay-buhay kahit na masaya ako? Ano ba talaga dapat, babe? Kasi minsan nagiging OA na yung pagsiselos mo eh. OA? Ako ba tong OA ha, Gino? Ano ba masama sa sinabi ko? Dati-rati naman mas gusto mong selosa ako Kasi 'di ba nasabi mo, mas feel mo yung affection ko kapag nagsiselos ako. Bakit ngayon parang ayaw mo na? Bawing sagot naman ni Margo. At nauwi na nga sa awayan ng pagpapaalam lang sana ni Gino. Hindi ko sinabing ayoko na. Ang sakin lang, pumili ka naman ng sitwasyon at ng taong pagseselosan mo, Bluebell. Malaking kliyente to, malaking investor. Tama bang pagselosan mo ang mga ganong klaseng tao? Sigaw pa ni Gino kay Bluebell. Ay, wala nang patutunguhan tong usapan natin. Basta ako nagpaalam ako sa'yo ng maayos. Mauna na ako. At tumakbang na rin palabas si Gino. Tatapusin mo pa to, diba? Sigaw naman ni Bluebell. Marami pang araw. Sagot naman ni Gino at tuluyan ng umalis ang lalaki. Gino! Tawag ni Bluebell at hindi na rin bumalik pa si Gino. Nangingislap na ang mga mata ni Bluebell dahil sa luhang unti-unti nang namumuo rito. Sa tinagal-tagal na nilang dalawa ay ngayon lamang sila nag-away ng ganito. Hindi alam ni Bluebell kung tama bang ginawa niya. Mahal niya si Gino kaya niya nagawang magselos. Mahal lang naman niya si Gino. Mahal na mahal. Samantala na matapos naman ang lakad ni Gino ay sa bar na ito dumiretso. Wala naman talaga tong kinatagpong tao kundi may pinagawa lang sa kanyang ama na hindi dapat malaman ni Bluebell. Sa 2 taon na nga nila ay tila hindi pa rin talaga nakikilala ng lubos ni Bluebell si Gino. At may mga lihim pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa rin pwedeng malaman ng dalaga patungkol sa kanya. Samantala, doon na nga lang nagpalipas ng init ng ulo si Gino sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan.
Hindi naman talaga siya naiinis sa pagsiselos ni Bluebell, pero sa kanyang sarili siya mismo naiinis dahil sa mga bagay na hindi nila maaaring malaman. Dahil kapag nalaman niyo ni Bluebell, ay siguradong makikipag-away ito sa kanya. Kaya naman yung pagsiselos na lamang ng kanyang nobya ang kanyang ginagawang issue para mapagtakpan ang sa kanya. Gino, you're here! Bungad ni Margot na makita niya doon si Gino. Margot? Takang tanong naman ni Gino na medyo may tama na rin ang alak. Iginala naman ni Margot ang kanyang paningin na para bang may hinahanap. Where's Bluebell? Parang hindi yata kayo magkasama. Tanong niya. Well, as you can see, boys night out. Sagot naman ni Gino kaya napangisi si Margot. Oh, cool. Anyway, hi. Wika niya tsaka nag-hi na rin sa mga kasamahan ni Gino. Can I join you guys? Kanina pa kasi ako naghahanap ng mga kasamahan ko eh. Napapagod na ako sa kakalakad. Sabi ni Margot at mabilis namang tumugon yung isa. Sure. Ngunit tila ba permiso lang talaga ni Gino ang kanyang kailangan. Gino, okay lang ba? Tanong niya naman kay Gino. Okay. Mabilis naman natugon ang binata. Kaya naman masaya na umupo doon sa couch nila si Margot at kay Gino pa talaga tumabi. Ilang sandali pa ay kanya-kanya na rin nagpaalam ang mga kaibigan ni Gino. Bro, tumawag na si Mrs. May lagnat daw si Bunso eh. Mauna na muna ako. Ako rin bro, alam mo na. Mabunganga si Mrs. Baka pag-aawayan na naman namin to. Ako na lang mag-a-adjust. Sabi pa nila. Sure, sige ingat kayo. Salamat sa oras ha. Sagot naman ni Gino. Ikaw ba, hindi ka pa ba hinahanap ni Bluebell? Tanong naman ng isa niyang kaibigan bago sila umalis. Ngunit tahimik lang si Gino. Bagos ay nilaklak na lang niya ang hawak niyang bote ng beer. Kaya naman nagkatinginan na lamang ang dalawa at tuluyan ng umalis. Okay, gets na namin. Sige bro, mauna na kami. Ingat pa uwi ha. Sabi nila tsaka tuluyan ng umalis. Nang makaalis sa mga lalaking yon ay sinamantala naman ni Margot ang pagkakataon, lalo pa ngayon na nalaman niyang magkaaway ang dalawa. So, LQ kayo ni Bluebell ano? Pwede ka mag-open up sa akin? Yun naman eh kung gusto mo lang. Panimula ni Margot. Suplado naman siyang sinagot ng lalaki. Ano pa bang sasabihin ko? Obvious naman diba? Sabi ni Gino. Sungit. Anyway, that's okay. I'm here naman eh. Inom na lang tayo. Cheers! Sabi ni Margot tsaka ikinampay na lamang din ang hawak niyang bote ng beer. Ilang oras din ang lumipas ay napagpasyahan na ni Gino na umalis na. Kusa na siyang tumayo at hindi na niyaya pa si Margot. Nawawala na nga ito ng balanse sa paglalakad kaya naman nakabantay sa likod niya ang dalaga. You're drunk, Gino. Kaya mo pa bang mag-drive? Ihatid na lang kita. You want? Alok ni Margot. Masungit namang sumagot si Gino at saka hinawi pang katawan ng dalaga na nakaharang pa sa harap ng kanyang sasakyan. Oo, kaya ko. Alis ka dyan. Sabi niya. Hindi mo kaya. Look at yourself nga. Ang tigas naman ng ulo mo. Nag-aalalang sagot naman ni Margot kaya naman dumiretso siyang sakay sa may driver's seat ng sasakyan ni Gino. Sinabi ng kaya ko eh. Bumaba ka nga sa sasakyan ko. Sigaw ni Gino habang nakasilip doon sa may bintana at nakatingin kay Margot. Okay, fine. Kung ayaw mo ipag-drive kita, hayaan mo akong tawagan na lang si Bluebell at siya na lang ang pananakot ni Margot. At sa sinabi niyang yon ay mabilis naman niyang napapayag si Gino. No, you will not do that. Never. Bulalas ni Gino. Okay, edi sumakay ka na. Nakangising sabi naman ni Margot. Kaya no choice na rin si Gino at sumakay na rin sa kanyang sasakyan. Damn. Fine. Padabog niyang sabi. So, saan ka tayo hahatid? Tanong ni Margot. I don't wanna go home. Take me where you wanna go. Pagalit na sagot naman ni Gino na halata sa itsura na wasted na. Sure? Taas kilay na tanong ni Margot. Sa sandaling yon ay bigla namang napatingin si Gino sa kanya. Isang makahulugang tingin. Type mo ako, diba? Samantalahin mo na. Wasted ako ngayon.
Bukas, wala na to. Sabi ni Gino sa tonong para bang naaakit. Masungit na sumagot naman si Margot pero sa loob-loob niya ay gustong-gusto niya ang mga sandaling ito na kasama niya si Gino. Anong palagay mo sa akin? Tagasalunan tera-tera. Taas kilay niya pang sabi. Tera-tera? Kami pa naman ni Bluebell eh. Bad trip lang ako sa kakaselos niya. Sagot naman ni Gino sabay kagat pa sa pang-ibaba niyang labi. So, selosa palang kinakapatid ko. So may problem nga kayo. Well, I think nasa tamang daan at solusyon ka. Ako nang bahala sa'yo. I will make you forget that headache of yours. Sabi naman ni Margot, at sa pagkakataong yun ay nilubos-lubos niya ng pagkakataon na makasama si Gino. Hindi lang sa sasakyan, kundi mas lalo tigit sa kama. Doon nga ay naisipan ni Margot na isama na lang si Gina sa kanyang unit. Sa pintuan pa nga lang ay magkahalikan na ang dalawa at nagiging agresibo. Sa sobrang kalasingan ay hindi na alam ni Gino ang kanyang ginagawa. Habang si Margot naman ay enjoy na lamang sa pananamantala dahil sa wakas ay naangkin niya na rin si Gino. Hindi nga lang noong gabing yun natapos ang kanilang pagkikita. Dahil napapadalas na ang tampuhan at pag-aaway ni na Bluebell at Gino kahit na nalalapit na ang kanilang kasal. Ang nagiging takbuhan ni Gino ay si Margot. Paulit-ulit na may nangyari sa kanilang dalawa. At kung minsan pa ay wala nang nainom si Gino sa tuwing ginagawa nila yon at nasa tama naman ang kanyang wisyo. Nang dumating ng araw ng kasal nila Bluebell at Gino, nakuha pa talagang magnakaw ni Margot ng moment para kausapin ng masinsinan si Gino. Ikakasal na ako, Margot. Itigil na natin to. Mariin at mahinang sabi ni Gino kay Margot dahil baka may makarinig sa kanila. Naroon sila ngayon sa isang dressing room. Anong itigil? Matapos mo akong paasahin na may katiting ka ring pagtingin sa akin tapos sasabihin mo ngayong itigil na natin to nang dahil lamang sa ikakasal ka na? No! Itutuloy natin kung anong meron tayo kahit sa kama mo lang ako pinapakinabangan. Kahit man lang sa kama ay masabi kong sa akin ka. Mariing sagot naman ni Margot habang nakahawak sa dalawang braso ng binata. Doon ay inalis na rin ng persahan ni Gino ang pagkakahawak na yun ni Margot sa kanya. Shut up, Margot! Kalimutan mo na yung mga nangyari sa atin. Lubayan mo na ako. Galit na sabi ni Gino. Gino! Gino! Paulit-ulit na bigkas si Margot. Wala naman silang kamalay-malay na naroon sa labas si Bluebell at narinig niya lahat ng napag-usapan ng dalawa. Halos lumuhod na si Bluebell sa kinatatayuan niya at pigil-pigil ang kanyang emosyon dahil sa kanyang mga nalaman. Napahawak pa siya sa kanyang bibig at hindi makapaniwalang na mapikit na magagawa sa kanya ni Gino ang kalokohang yon. At sinakto pa talaga na malaman niya ngayong nakatakda na silang ikasal sa isa't isa. Labis ngayon ang hinagpis si Bluebell at sama ng loob sa dalawa. Ngunit sa huling pagkakataon ay kailangan niyang harapin ang problemang to. I bet, kung nabubuhay pa ang mga magulang mo, they would definitely be proud of you. Sobrang ganda mo at bagay na bagay sa iyo ang white dress na to. You are elegantly beautiful, Bluebell. Just like your name. Bluebell symbolizes distinction and charm kaya bagay na bagay sa iyo ang pangalan mo. Masayang sambit ni Ginang Daisy sa kanyang inaanak na si Bluebell habang nakaharap sila sa harap ng malaking salamin ng silid na kanilang kinaroroonan. Thank you, Ninang Daisy. At sa pagkakataon na to, hindi ko mapigilan na hindi maalala sina Mom and Dad na dapat silang kasama ko patungo sa altar. Pero, mabuti na lang at nariyan kayo ni Ninong Thor. Maraming salamat po, Ninang, sa lahat-lahat. Mangiyak-ngiyak naman na sagot ni Bluebell at saka hinawakan pa ang kamay ng kanyang Ninang Daisy na nakapatong pa sa ibabaw ng kanyang balikat. I hope you forgive me. Bulong naman sa sarili ni Bluebell na kahit nakangiti ay may lungkot na nangingibabaw sa kanyang mga mata. Of course, this is the most special and important day of your life. We will never leave you and we are so happy for you. Sagot naman ng kanyang Ninang Daisy.
Maya-maya pa'y napuna niya ng reaksyon ng mukha ni Bluebell na para bang biglang nawala ang saya na dapat ay nararamdaman niya ngayon dahil sa wakas ay mag-iisang dibdib na sila ng kanyang pinakamamahal na si Gino. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Usisa ng ginang kay Bluebell. Umiling naman kaagad si Bluebell at binago na kaagad ang itsura ng kanyang mukha. Nothing, ginang. May iniisip lang po ako. Nakangiti niyang sabi. Nang masiguro naman ang ginang na walang problema ay niyaya na rin niya si Bluebell palabas ng silid. Okay, come on. For sure naghihintay na rin sila sa labas. Wika ng ginang at tumungo na rin naman kaagad si Bluebell. Okay, ninang. Sagat niya pa. Garden wedding ang ganap ng kasal ngayon ni Bluebell at Gino. Ito ang gusto at hiling ni Bluebell dahil mahilig siya sa mga bulaklak. Nang sinenyasan na siya ng organizer ay binuksan na rin ang isang malaking puting kurtina na nakabalot sa isang malaking arko na punong-puno ng mga bulaklak at doon ay lumabas na si Bluebell. Habang marahang naglalakad si Bluebell ay lumalampas sa kanyang pandinig ang bulong-bulungan ng mga bisita. Napakaganda ni Bluebell, ano? Kamukhang-kamukha siya ng kanyang yumaong ina. Tama ka. Iisa lang talagang mukha nila, no? Napakaswerte ni Gino dahil si Bluebell ang babaeng mapapangasawa niya. Bulungan nila. Nang matunton na rin ni Bluebell ang kinaroroonan ng kanyang groom na si Gino, ay hindi naman napigilan ng binata na purihin ang angking ganda nito. You look stunning, Bluebell. Hindi na ako makahintay na maging Vasquez ka na. Maluha-luha pang sabi ni Gino na kanina pang nangingislap ang mga mata dahil sa luha. Matalas naman na sumagot si Bluebell. Talaga, Gino? Tanong niya. Yes. Let's go. Nakangiti namang sagot ni Gino at saka kinuha ng mga kamay ni Bluebell at sabay na silang nagtungo sa harap ng pare. Gino, do you take this woman to be your wife? To live together in holy matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Tanong ng pare. I do, Father. Mabilis na sagot naman ni Gino, habang malalim na nakatitig sa mga mata ni Bluebell. Nang makasagot si Gino ay si Bluebell naman ang tinanong ng pare. And you, Bluebell, do you take this man to be your husband, to live together in holy matrimony, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Tanong ng pare. Kung ganong kabilis sumagot si Gino ay ganon din si Bluebell. No. No, Father. I will not marry him. Lahat naman ay nagimbal sa sagot na iyon ni Bluebell. Maging ang mga Vasquez ay hindi makapaniwalang maipapahiya sila ni Bluebell ng ganito sa harap ng maraming tao at ng media. Napatayo naman si Ginang Daisy tsaka nilapitan si Bluebell. Bluebell, what are you saying? Are you out of your mind? Mahiya ka naman sa family ni Gino. Nagagalit na sabi ng ginang. Ngunit nananatiling mapagmatigas si Bluebell. Matalim lang siya nakatitig sa mga mata ni Gino at hindi kumakalas. Gusto niyang maramdaman ng binata na sa pamamagitan ng mga tingin niya na iyon ay mararamdaman niya ang sakit na dinulot niya sa dalaga. Walang kasalang magaganap. Hindi kita papakasalan. Tapos na tayo. This relationship is enough and over. Mariin at lakas loob na sabi ni Bluebell at hindi na alintana kung nakaharap pa rin ang kanyang bibig sa mikropono dahil para marinig na malinaw ng lahat ang kanilang pinag-uusapan. Bluebell! Sambit naman ni Ginang Daisy na gulong-gulo na rin sa inaasta ni Bluebell. Habang si Margot naman ay palihim na napapangiti na lamang dahil sa pagkalugmok na ito ni Bluebell ay siya ang kauna-unahang nagbubunyi. Si Gino naman ay tahimik lang na nakatitig din sa kanyang nobya at pilit pa rin iniisip ang nangyayaring ito. Maya-maya pa'y kahit anong tapang na ani ni Bluebell ay hindi magawang maihakbang ang kanyang mga paa kahit pa
Gustong-gusto niya nang tumakbo palayo sa kanilang lahat. Kaya naman isang lalaki mula sa guests ang tumayo at hinila ang kamay ni Bluebell. "Let's go," anas ng lalaki at tuluyan nang inilayo doon si Bluebell. Mabilis niyang isinakay ang dalaga sa kanyang sasakyan at pinaharurot na ito. Naiwan naman doon sa venue ang lahat na halos hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Saka pa lamang nakapag-react si Gino nang wala na sa kanyang harapan si Bluebell. Samantala, sa loob naman ng sasakyan ay malalim pa rin nakatingin si Bluebell sa lalaki at pilit itong minumukaan. Ngunit kahit ano pa man ang gawin niya ay hindi talaga pamilyar sa kanya ang lalaki. "Who are you? Bakit mo ginawa yun? Kaya ko namang tumakas ng mag-isa." Tanong ni Bluebell sa lalaki na may seryosong mga tingin. "I know you can. Pero hindi ka na makakahakbang kahit gustong-gusto mo na." Kalmadong sagot naman ng lalaki. "By the way, I'm Ace. And I know you, Bluebell. Kaya huwag ka na magpakilala." Magpapakilala pa ni Ace. Si Ace Cabral, isa sa mga pinakamayamang negosyante na may lihim na galit sa mga Vasquez. At ang lahat ng kanyang ginawa at ginagawa ngayon ay merong dahilan. Sa kabilang panday, napakunot naman ang noon ng dalaga dahil hindi talaga pamilyar sa kanya ang lalaki. "Ace, I don't know you. Pero wala ako sa mood mag-usisa. Pakiramdam ko ay nakalutang pa rin ako sa alapaa." Sagot naman ni Bluebell sa kamalaya nang isinandal ang kanyang likod sa kanyang kinauupuan. "You can cry. Pwede kang umiyak. Kahit ako naman ay mapapaiyak din dahil sa ginawa ng ex-fiancé mo at ng kinakapatid mo." Sabi naman ni Ace. Doon ay biglang napabalikwas si Bluebell at muling napatingin kay Ace. "Alam mo?" Ta kanyang tanong. "Of course. I heard everything kanina. Pero hindi ko naman yun sinasadya. That's why I know that you're in pain right now." Kampanteng sagot naman ni Ace sa kanya. Nang makarating na sila sa mansyon ni Ace ay saka bumaba sila ng sasakyan. "We're here, halika." Yaya niya sa dalaga at sumunod naman kaagad si Bluebell. Namangha naman siyang napatingin sa mansyon na iyon ni Ace. "Sa'yo bang bahay to?" "Yes, tuloy ka. Feel at home." Wika naman ni Ace. Sa may bar area sila unang tumungo. Kumuha si Ace ng wine tsaka inalok si Bluebell. "Wine?" Alok niya. Tinanggap naman kaagad yun ni Bluebell dahil sa mga oras na ito ay gusto niya talagang magpakalasing. Nakasuot pa rin siya ng wedding gown at kalat na rin ang makeup sa mukha dahil sa kakaiyak. "Thank you," sagot ni Bluebell tsaka inabot na ang wine na inaalok ng lalaki. Doon ay nagpatuloy ng pag-uusisa niya sa lalaki. "Bakit mo ginagawa to? Sino ka ba talaga?" Usisa niya. "You hate your ex-fiancé Gino Vasquez. Well, I hate them too. One of the biggest scammers ang family nila. At isa ako sa nabiktima nila. That's why I'm here. Binabawi ang dapat na sa akin at magbabayad ang may mga kasalanan." Pagsisiwalat ni Ace. Hindi naman makapaniwala si Bluebell sa nalaman niya. 2 taon na sila ni Gino ngunit wala man lang siyang kaide-ideya sa mga maling gawain nito ng kanyang nobyo, na marami pala itong nililihim sa kanya. "Ang family ni na Gino? Scammers?" Kunot mo niyang tanong. "Yes. Hindi ko alam kung bakit nag-ooperate pa ang mga businesses nila ganong marami namang tumitistigo against sa kanila." Sagot naman ni Ace, sabay lagok ng wine. Habang matalim na nakatitig sa kawalan. "May alam ba riyan si Gino?" Nangihinang tanong naman ni Bluebell, na tila ba hindi siya handa sa isasagot sa kanya ni Ace. At ang hiling niya ay sana nga ay walang alam doon si Gino. Bluebell, your supposed to be husband is a gambler. CEO ng isang kasino. Alam niyang kalakaran sa mga pasugalan. Sa tingin mo, ano bang klaseng utak meron ng mga sugalero? Tuso. Mautak. At marami na rin siyang naloko. Akala mo ba sobrang bait niya, no? Maybe sa'yo siguro.
Pero ang katotohanan, masahol pa siya sa demonyo. Kaya sa susunod, kilalanin mo muna ang lalaking ihaharap mo sa altar. Dahil hindi lahat ng mga magagandang ipinapakita sa iyo ay totoo. Pero kanina napabilib mo ako ah. Ang galing mo. Ang lakas ng loob mo. Ang tapang mo. Mariing sabi naman ni Ace. Sa puntong yon ay para bang lalong gumuho ang mundo ni Bluebell. Lalong hindi siya makapaniwala sa isiniwalat na ito ni Ace sa kanya. Na ganito pala siyang kasama. Na ganito pala kagaling magtago ng tunay niyang pagkatao si Gino. Maaari ngang nagkamali siya ng lalaking minahal niya. Sana pala ay kinilala niya muna ito bago niya isinuko ang lahat-lahat sa kanya. Kaya ngayon ay laking pagsisisi niya kung bakit siya nagpaloko sa dating nobyo na all this time pala ay pinaglalaroan lang siya nito sa mga palad niya. All this time wala akong kaalam-alam sa mga ginagawa niya. Kaya pala never niya ako iniharap sa environment na kinabibilangan niya. But then again, mas nangingibabaw pa rin sa akin yung panluloko niya. Yung panluloko nila ni Margot sa akin. Sabi naman ni Bluebell. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay napahintulang sila nang mag-ring ang phone ni Bluebell. Ninang? Nauutal na bunga ni Bluebell. Galit na galit namang sumagot si Ginang Daisy. Bluebell, nasan ka? Kinakausap kami ng mga Vasquez at labis silang napahiya sa ginawa mo. May mga media pa naman. Alam mo bang ginawa nila? Pinatanggal nila sa trabaho ang ninong mo. Kapag hindi ka pa bumalik at ituloy ang kasal kay Gino, tatanggalan na kita ng mana na naiwan sa'yo ng mga magulang mo. Hindi ka na makakatungtong sa flower shop at ipapasara ko na yung mga farm ninyo. At kalimutan mo na rin na minsan na kami nagmalasakit sa'yo. Ano? Hindi ka pa rin bababalik? Matalim na sabi ng ginang. At sa kondisyong yon ay ramdam na ramdam niya ang sama ng loob nito sa kanya. Ninang, hindi niyo naiintindihan. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang ginang sa kondisyon niya. Isang tanong, isang sagot lang, Bluebell. Babalik ka at itutuloy ang kasal? O hindi? Mariin niyang tanong. Sandaling natahimik si Bluebell, ngunit wala na talaga. Nawala ng respeto at tiwala niya kay Gino kaya wala nang dahilan para balikan niya ang lalaki. Wala nang dahilan pa para bawiin niya ang mga nasabi niya kanina. Nangyari nang nangyari kaya handaan niya na yung panindigan. Kahit pa maging kapalit noon, ay maraming sumama ang loob sa kanya. Hindi. Hindi na ako magpapakasal sa kanya. Walang alinlangan niya sagot. Well, kalimutan mo na rin kami, Bluebell. Sagot naman ni Ginang Daisy tsaka pinatay na ang tawag. Nina! Nalulungkot ngayon si Bluebell. Dahil pati si Ninang Daisy at Ninong Thornia ay nadamay patuloy sa kawalang hiyang ginawa ni Gino at ng kanilang anak na si Margot. Gusto sanang isumbong yun ni Bluebell sa kanila na si Margot ang dahilan ng lahat, ngunit sa isip niya ay para saan pa. Hindi naman siyang tunay na anak ng mga ito kaya for sure siya ang kakampihan nila. Kaya pinili na lamang niyang manahimik at ikimkim ang sama ng loob at mag-move on na lang sa mga nangyari at magsimula na lamang ng bagong buhay. Pansin naman ni Ace na lumungkot lalong itsura ng mukha ng dalaga. What happened? Tanong niya. Tanda nang tanggalin sa akin lahat ni Ninang at ni Ninong natitirang mana sa akin ng parents ko. Maging ang ibang mga negosyo namin dahil sa tumanggi lang ako ng maikasal kay Gina. Pinatanggal na rin ng mga Vasquez si Ninong sa trabaho nito dahil sa akin. Ayoko na, Ace. Ayoko na. Kahit na mahal ko pa si Gino. Ilang beses niya nang pinamukha sa akin na hindi pala ako sapat. Na hindi lang pala ako. Ang sakit-sakit ng ginawa niya, Ace. Hindi ako tanga para magpatuloy pa. Doon ay tuluyan ng pumatak ang mga luha ni Bluebell na kanina pang gustong pumatak. I understand. That's why I'm here. I'll help you. Babawiin natin yung mga karapatan mo. Iniipit ka nila sa isang sitwasyon kahit hindi naman dapat. Wala silang karapatan na tanggalan ka ng mana. That's yours.
At hindi nila pwedeng idahilan ng dahil lamang sa ayaw mo magpakasal kay Gino. That's not valid, sagot naman ni Ace. Pero dahil sa sobrang dami na nangyayari ngayon, humiling muna si Bluebell ng kapangingaan kay Ace. Kinapalan na rin niya ang kanyang mukha dahil wala na rin naman siyang lakas pa na umalis at doon magmukmok at maglamas ng sama ng loob sa ibang lugar. Ang gusto na lang niya ngayon ay matulog ng mahimbing at makalimot. Sa ngayon, pwede ba muna ako magpahinga? Ayoko na munang isipin ang lahat ng yan. Ang gusto ko na lang muna sa ngayon ay magpahinga at ikalma ang isip. Pwede ba? Nangihinang pakiusap ni Bluebell sa lalaki. Naawa naman bigla si Ace kay Bluebell kaya naman tumango na lang siya at hinayaan na lamang ang dalaga sa hiling nito sa kanya. Sure. I have a lot of empty rooms sa taas. Pasasamahan kita sa yaya ko para ikaw na lang mamili doon. Yaya Clarinda, pakisamahan mo muna siya sa taas. Hayaan mo siya makapili ng kanyang magiging kwarto. Sabi pa niya at saka pinasamahan na siya sa isa sa kanyang mga katulong. Okay po sir, sagot ng katulong at tuluyan na siyang isinama ni Bluebell sa itaas. Halos ilang linggo ring tulala si Bluebell. Hindi na rin siya umalis sa poder ni Ace. Hindi naman siya pinabayaan ni Ace bagkus ay halos minuto niya itong minomonitor. Hindi naman niya kilala ng personal si Bluebell pero aaminin niyang magaan ang loob niya rito. At ngayon lamang gumaan ang kanyang loob ng ganito sa isang babae kaya naman tutok na tutok siya ngayon kay Bluebell. Nang sumunod na araw na medyo nakabawi-bawi na ng lakas si Bluebell ay pinuntahan niya si Ace doon sa may terrace habang nakatayo. Ace, pwede ba tayong mag-usap? Bungad ni Bluebell. Napalingon naman sa kanya ang binata. Yeah, sure. Have a seat. Mabilis na tugon naman ni Ace. Help me. Help me na mabawi ang mga assets na naiwan sa akin ng parents ko. Matapang na sabi ni Bluebell kay Ace. Sa puntong yon ay kitang-kita ni Ace na desidido na nga itong si Bluebell base sa kanyang mga mata. I can help you. Pero ano? Hindi ko magagawa yun kung ganito lang estado natin. You need to marry me. But don't worry. Sa papel lang. Pareho nating babawiin ang mga kinuha nila sa atin. Sagot naman ni Ace. Ikinabigla naman yan ni Bluebell. Marry you? Gulat yung tanong. Yes, marry me. Sa pamamagitan nun, saka pa lang kita matutulungan na mabawi ang assets mo. At sa pamamagitan din nun, matutulungan mo ako mabawi at ang iba pang mga nabiktima ng mga Vasquez ang perang na-scam nila sa amin. Kahit hindi na sa akin, Bluebell. Kahit sa mga OFWs at seamen na lang na nagsakripisyo ng sariling ipon nila para lang i-invest sa mga scammers na yon. Hindi ko to ginagawa para lang sa sarili ko, Bluebell. I am doing this for them. Dahil naaawa ako sa kanila. Buong pusong sagot naman ni Ace. Nang marinig naman ni Bluebell ang paliwanag na iyon ng binata, ay nilakasan na rin niya ang kanyang loob para mabigyan na rin ng hustisya ang lahat. Ang lahat ng mga naloko ng mga Vasquez. Oo, Ace, tutulong ako. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo. Matapang na sagot naman ni Bluebell. Nang makalipas sa mga araw ay naisagawa na nga nilang kanilang kasal at muli ay nanumbalik na ang dating sigla ni Bluebell. May pagkakataon na umaasta talaga silang mag-asawa ngunit sa tuwing maiisip nila na bahagi lamang iyon ng kanilang paghihigante ay muli silang bumabalik sa dati at nagsiseryoso. Umabot na sa 1 taon na ganito ang kanilang setup hanggang sa mapagdesisyon na ng dalawa na harapin ang bangungot na nagdudulot sa kanila ng sakit. Matapos ang 1 taon ay muling magkikita sina Bluebell at Gino. Isinama ni Ace Bluebell sa kasino ni Gino at doon na siya ipinakilala bilang asawa niya. Habang naglalakad ang dalawa, ay nagmanman naman ng mga players na naroon ay napatingin naman sa kanilang ilan sa mga tauhan ni Gino. Boss, si Bluebell yun, diba? Tanong nila kay Gino. Nang marinig pa lang ni Gino ang pangalan ng dati niyang nobya, ay hindi na siya nag-atubiling lingunin nito. Bluebell? Kunot noon niyang sambit.
Doon ay nilapitan na rin sila ni Bluebell at Ace. Ibang Bluebell na ngayon ang kaharap ni Gino. Bluebell na mas matapang at wala nang kinakakatakutan. Bluebell na hindi na masasaktan man ng kung sino. Hi, Gino. Tanda mo pa pala ako. Long time no see. Taas kilay na bungad sa kanya ni Bluebell. How could I forget the person who left me in front of the altar a year ago? Matalim naman ang sagot ni Gino kaya naman muling nanumbalik ang sakit kay Bluebell. Nang maramdaman naman ni Ace na biglang natahimik si Bluebell, ay kinuha niya ang kamay ng kanyang asawa na ngayong si Bluebell. Do I look familiar to you, Gino? Sabat naman ni Ace kaya napalingon naman sa kanya si Gino at pilit siyang minumukaan. Just in case nakalimutan mo, ako na magpapakilala sa'yo. I am Ace Cabral, Bluebell's husband. Taas na ang sabi ni Ace. Sa puntong yon ay nalaki ang mga mata ni Gino at galit na tumingin kay Bluebell. Isang nanlilisik na mga tingin. What? Bluebell? Naguguluhang tanong. Matapang naman ang sumagot si Bluebell. You heard it right, Gino. Sagot niya. Bakit? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Gino. Bahagya naman na pangisi ang dalaga. Bakit? I think because he's more deserving with my I do. Sagot naman ni Bluebell. What have I done? Ano bang nagawa ko sa'yo, Bluebell, para gawin mo sa akin to? Sa sandaling yon ay mas lumuwag ng tingin ni Gino kay Bluebell. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Gino? Ano nga bang nagawa mo para magawa ko sa'yo ang bagay na to? Ano? Natatandaan mo na ba? Matalim na sagot ni Bluebell. Napayuko naman si Gino kahit alam niya na sa sarili niyang may ginawa siyang masama ay hindi pa rin niya maamin yan dahil takot na takot siyang mahusgahan sa mga kamaliang nagawa niya. Wala akong natatandaan. Mahina niyang sabi. You're still hiding on your shadow and nightmare. Alam kong alam mo, Gino. Alam kong alam mo kung anong dahilan at kung anong totoo. Matapang na sabi ni Bluebell. Maya-maya pa ay dumating na rin doon si Margot at doon na rin pala siya nagtatrabaho. Gino, nakausap ko na si Miss Sydney. Bungad niya kay Gino sabay hawak sa braso nito. Nagulat naman siya na mapatingin siya kay Bluebell. Bluebell? Utal niyang sambit. Napatingin din si Bluebell sa pagkakahawak niya yan kay Gino, tsaka huminga ng malalim at umirap. Margot, it's nice to see you again. Kamusta ka na? I know you're finally okay dahil finally, nasolo mo na si Gino. Matalim at makahulugang sabi naman ni Bluebell. Sa pagkakataong yon ay hinawakan na rin ni Ace sa bewang si Bluebell at niyaya na itong umalis dahil para sa kanya ay wala nang saysayang nangyayari at hindi deserve ng dalawang ito ang energy nilang dalawa ni Bluebell. Honey, I think that's enough. Let's go. Yaya pa ni Ace at sweet pa na pinulupot ng mahigpit ang kanyang kamay sa bewang nito. Sumagot naman kaagad si Bluebell na para bang nang-aasar pa. Okay, honey. Sorry, na-carried away lang ako. Let's go. Sabi niya at tuluyan na rin tinalikuran ng dalawa. Naiwan naman doon sina Margot at Gino na nakatingin pa rin sa direksyon na nilakaran ng dalawa. Parasahan namang inalis ni Gino ang kamay na iyon ni Margot na nakahawak sa kanya na para bang diring-diri siya rito at umalis na rin. Samantala na makauwi na sa mansyon sina Ace ay napansin niya kaagad ang katahimikan ni Bluebell. Are you okay? Bungad na tanong ni Ace kay Bluebell. Yeah? Utal naman niyang sagot. You look pale. You're not okay. Sabi pa ni Ace. Do you still love him? Dagdag niyang tanong. Hindi na. At hindi na dapat. Pagkamunghi na lamang ang nararamdaman ko sa kanila ni Margot. Mariing sumagot naman si Bluebell. Seryoso siya na wala na talaga siyang nararamdamang pagmamahal kay Gino,
kung hindi galit at pagkamuhina lamang. If you say so, sagot naman ni Ace sa kanya. Anyway, I already talked to my lawyer at sinabi niya sa akin na malaki daw ang posibilidad na babawi mo ang mga assets ng parents mo dahil invalid naman yung reasons na bigla ang pagkawala mo. Baka one of these days, nasa kamay mo na sila. Sabi naman ni Ace at ikinagalak na ng puso ito ni Bluebell. Ayaw na nga sana niya makipag-away dahil lang sama na, ngunit properties yun ng parents niya at yun na lamang ang natitira nilang alaala sa kanya. Thank you, Ace. Thank you for your kindness. Pasasalamat naman ni Bluebell kay Ace. That's my promise to you, diba? Tinutupad ko lang. Nakangiti namang sagot ni Ace. Thank you. Don't worry. Yung pangako ko naman sa'yo, tutuparin ko yon. Para sa mga OFWs at seaman na nawalan. Huwag mong ipilit, Bluebell. Actually, kaya ko namang mag-isa yan eh. Gusto ko lang talagang tirahin sa puso si Gino kapag nalaman niya na akong pinakasalan mo. Okay na ako dun. Okay na ako dun sa tulong mong yan para tuluyan na siyang mawala sa focus. Paliwanag ni Ace. Hindi man nila maamin sa isa't isa, ngunit talaga may umuusbong ng pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Nangangamba nga lang sila dahil baka hindi parehas ang nararamdaman, kaya naman mas pinili na lang nilang itago kung ano man yung tunay na damdamin nila. Samantala, ito na nga ang gabing matagal nang binabalak ni na Bluebell at Ace. Ang gabi kung saan ay isisiwalat na nila ang tunay na pagkatao ng mga Vasquez at maipamukha na sa lahat ang mga anomalyang kanilang ginagawa. Palibhas ay mayaman at malakas sa batas, kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakukulong at wala pa rin nananagot sa mga pagsascam sa kanilang ginawa. Takot din kasi magreklamong iba dahil tinatakot daw sila ng mga Vasquez, ngunit ngayon ay desidido at desperado ng lahat para mabigyan na ng hustisya at managot na ang kailangang managot. Ginamit na ni Ace ang kanyang huling alas at lakas sa gobyerno, kaya naman alam niyang maisasagawa niya na ito ng maayos at mabuti. Nagpatawag siya ng isang event na inakala ng mga Vasquez ay ibang negosyante ang nasa likod ng event na to. Kaya naman umattend din sila. Bluebell, you look elegant with your blue dress. Bungad ni Margot kay Bluebell. Kasama rin niya si Gino at nakapulupot na naman sa braso nito. Thank you, Margot. You also look stunning. But I don't like your dress. Sinserong sabi naman ni Bluebell, sabay irap at nagtungo na sa may unahan. Ladies and gentlemen, thank you for each and every one of you for accepting our invitation for this unforgettable event of all time. First of all, hindi maisa sa katuparan ng lahat ng to kundi dahil sa lalaki na nasa likod ng malaking event na to. Tinatawagan ko ang pinakamatagumpay ngayon sa business tycoon sa ating industriya, Mr. Ace Cabral. Panimula ng host, saka umakyat na rin sa entablado si Ace at nagpalakpakan naman silang lahat. Sa sandaling yon ay napakunot naman ng noo ni Gino at ngayon ay napagtanto niya ng kilala nga niya ang lalaki. Ace Cabral? Sabi ko na nga be. I knew him. Mahina at mariin niyang sabi. Hello, good evening. Again, thank you dahil pinaunlakan ninyo ang imbitasyon ko. Alam kong nagulat kayo kung bakit ako ang nasa harap ninyo ngayon. Sinadya kong itago ang katauhan ko na ako ang nasa likod ng event na to for some important reasons. And I want you all to watch this. Enjoy! Sinetap na rin ang malaking screen na nasa kanilang harapan ngayon, sabay patay ng ilaw. Wala namang kamalay-malay ang lahat na nagkalat ng mga pulis doon. Nabigla naman ang lahat at hindi makapaniwala sa kanilang pinapanood. Dahil ang kanilang pinapanood ay ang pagsisiwalat ng mga biktima sa anomalyang ginagawa ng mga Vasquez. Sa mga oras na yon, galit na nakatingin ang mga Vasquez kay Ace, lalong-lalo na si Gino. Magtatangka pa sana silang tumakas pero mabilis na silang napaligiran ng mga pulis, kaya naman nahuli na rin sila. Hayop ka, Ace. Sinasabi ko na nga be, walang hiya ka. Pagbabayaran mo to. Sigaw naman ni Gino kay Ace na nanilisik ang mga mata. You're a scammer.
ang buong pamilya mo. Kaya nararapat lang na mabulok kayo sa kulungan. Bawi naman ni Ace. Bumaling naman ng tingin si Gino kay Bluebell. Bluebell, wag kang maniwala sa kanya. Sinungaling ang lalaking yan. Babe, please. I love you. Please help me. Pagmamakaawa niya sa dalaga. Matapang namang sumagot si Bluebell. Hanggang ngayon, nagtatanga-tangahan ka pa rin at nagbubulag-bulagan sa naging rason ko, no? Niloko niyo ko ni Margot bago ang kasal natin. Narinig kita at nakita ko kayong dalawa sa kwarto. Narinig ko lahat ng mga pinag-usapan ninyo. Narinig ko lahat ng mga pinagagawa ninyo at lahat ng panluloko ninyo. Sa ilang minuto lang na yan, grabe yung sakit na iniwan niya sa akin. Kaya nagdesisyon ako na umurong sa kasal dahil hindi pa pala talaga kita kilala. At ngayon nagpapasalamat ako dahil tama naman palang naging desisyon ko na hindi mo nga deserve ang I do ko. Sinayang mo 2 taon, Gino. Sinayang mo. At wala na ako nararamdaman ni Katiting na pagmamahal sa'yo. Wala na. Kailangan nyo ring pagbayaran ng mga nagawa nyo sa mga taong niloko ninyo. Matapang na sagot naman ni Bluebell. Sa puntong yon ay nalapitan na siya ni Ace at kinuha na ang kanyang mga kamay. Halika na, Bluebell. Uwi ka na, Ace. Bluebell, wait! Bluebell! Kahit magsisigaw pa doon si Gino ay hindi na rin niya maibabalik pa ang lahat sa dati. Habang si Margot naman ay hindi makapaniwala na ganun pala kasama si Gino kaya naman labis ngayon ang kanyang takot at pagsisisi. Nang maging maayos ang lahat, nahuli na ang mga Vasquez sa namantala na rin ni Ace ang pagkakataon para magpasalamat sa dalaga. Thank you, Bluebell, sa katapangan mo. Ngayon, you can finally file a divorce. I'm setting you free. Pasasalamat naman ni Ace. Bakit? Ayaw mo na ba? Tanong naman sa kanya ng babae. What do you mean? Takang tanong naman ni Ace. Ace, all this time akala ko magagawa ko lahat ng yan na mag-isa. But I was wrong. You were there nung walang-wala ako. You were there nung nasa punto ako ng buhay ko na pasuko na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakabawi ulit. Kung bakit nasa akin na ulit ang mga assets na mommy at daddy. Pero sa lahat ng yon, ang pinaka na-appreciate ko, yung damang-dama kong pagprotekta mo sa akin. Na mas inuuna mo pang ayusin yung gusot ko kaysa sa sarili mong problema. Na mas nagmamatter na ako sa'yo ngayon kaysa sa goal natin sa mga Vasquez. At sa gesture mong yon, hindi mo man ipinahalata. Pero damang-dama ko. Kaya Ace, pwede bang wag na lang? Pwede bang wag na lang tayo maghiwalay? Lakas loob niya ang pagtatapat. Maluha-luha rin siya nakatitig sa mga mata ng lalaki. Bluebell, hindi ko inaasahan to. Ilalagay ko na sana ang sarili ko na aayaw ka na at aalis na. Akala ko babalik na ulit ako sa dati na mag-isa at madilim ang mundo. Handa na sana ako pero ngayon, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Napamahal ka na sa akin, Bluebell. At kung yan ang hiling mo, ayoko rin mawala pa sa piling mo. Ituloy na lang natin to. At handa kitang pakasalan sa kahit na saang simbahan. I love you. Pagtatapat naman ng lalaki at sumagot na rin kaagad si Bluebell. I love you too, Ace. Sabi niya. Ang dating dapat lamang sana ay kasal lamang sa papel, ngayon ay handa na nila talaga itong pangatawanan at panindigan. Sa isang taon na yon, ay doon na nabuo ang malasakit at pagmamahal nila sa isa't isa. Maging sila sa sarili nila ay hindi nila inaasahan na posible pa pala. Posible pa pala na may magmahal sa kanila ng tunay at tapat. Yung walang tinatago at walang nililihim. Ngayon na natagpuan na nila ang isa't isa, hindi na nila hahayaan pang may tumibag pa sa kanilang relasyon, anumang pagsubok ang dumating sa kanilang pagsasama. Samantala,
Nakipag-ayos na rin si Bluebell sa kanyang ninong at ninang dahil naging mabuti naman ito sa kanila. Habang si Margot naman ay abot-abot pa rin ng pagsisisi at naninindigan pa rin na ayaw humingi ng tawad kay Bluebell, ngunit wala na rin naman ang pakialam doon ang dalaga. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay masaya na siya sa piling ng kanyang asawang si Ace at handa na siyang makalimot at magsimula muli ng panibagong buhay kasama ang kanyang asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sinagip ng bilyonaryo sa